on printed word. Alright? Unified by the word, and she make herself ready, not with the regular creed like Esther, or when Esther was to be chosen to stand before the king. She did not adorn herself with all the things, but she adorned herself with a sweet and mixed spirit. Hindi ginaya ni Esther yung ibang bride doon, yung mga tinatawag na so-called bride. They adorn themselves with all things. Lahat ng abubot. Diba? Lahat ng pintura sa mukha, pinahid nila. Kasi, yun ang pagkakataon, search for a queen. Diba? Biruin mo, nabalita sa buong Medo-Persia, sa buong tinatawag na Middle East, nabalita sa buong lupain at disyerto, na si King Ahasuerus maghahanap ng bride. So, ang daming nag-apply. Can you say amen? Daming nag-apply. At nang sila ay, tawag dito? Na-gathered, kanya-kanyang pahiran ng mga make-up, diba? Lipstick, kanya-kanyang dress, kanya-kanyang tinatawag na abubot, lahat ng mabibit-bit, binit-bit. Pero sabi sa quote, she did not adorn herself with all the things, but she adorned herself with a sweet mixed spirit. That's what the bride's adorning herself within. Yun daw ang tunay na ibinibihis ng bride sa loob. Hindi panlabas na kagayakan. Amen? With all of the fruits of the Spirit following it, and what she's got, assembling together in the fellowship of the Word. Amen. Fellowship of the Word. Fellowshipping and setting together in heavenly places in Christ Jesus tonight. One accord, one place, one Spirit, one mind, one hope, one God, one purpose. Amen. See, there you are. Kung talagang gusto mo ma-identified, di ba? 100% kay Christ, sabing ganon, fellowshipping of the Word, assembling together in the fellowship of the Word, fellowshipping, setting together in heavenly places in Christ Jesus tonight. Then, one accord. Amen? One place. Hindi po maraming place. Isang place lang. Kaya merong God-chosen place of worship. Kung saan niya ilagay ang kanyang pangalan, yun ay chosen place of worship. Amen? Ngayong gabi, ang chosen place of worship dito sa atin ngayon. Dahil dito may gathering. Dito nilagay niya ang kanyang pangalan. Wala sa labas. Yung mga nasa labas ngayon, wala sila sa chosen place of worship. Nasa chosen place of worldly things sila. Kasi outside, sa tinatawag na gathering, worldly things. Diba? O things of the world. Diba? Kaya makita natin may chosen place. Kaya napakaalaga kung gusto mong ma-unite, ma-unified by the Word, kailangan mo fellowship. Then, one accord. Gathering, setting together in heavenly places. One accord, one place, one spirit. Hindi iba-iba ang tinatawag na espiritu. One mind, one hope, one God, and one purpose. Amen? Can you say amen? Doon ka may-unify. One hope, one God. See, there you are. Every time the Bible says anything, we say, Amen. Punctuating every word with Amen. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Amen. Repent and be baptized in the name of Jesus Christ. Amen. Everything is Amen. Right on down in fellowship. So, kung may fellowship ka na, may gathering ka na, nakakadalo ka na, nakakarinig ka na, kailangan mo mag-repent. Yung hindi pa nagre-repent, hindi pa nagsisisi dito, you must repent. Or else you will perish. Kasi kung hindi mo ikukumpisal ang iyong mga sala sa Diyos at hihingi ng tawad, mananatili ito sa puso mo. Kaya kailangan itong i-confess. Confessing your sins before God.
Amen? Then God is merciful. Amen? And He will forgive you. Diba? To all your trespasses. Patatawarin ka niya sa lahat ng iyong mga sala. So, papaano mo napatunayan na pinatawad ka niya sa iyong mga sala? Ikaw ay nag-decide magpabautismo. Kaya dito po sa ating mga attender ngayon na nagdumadalo na, maraming beses na dumadalo, naniniwala na sa mensaheng ito, nagsisimpatize na, sumasama na sa gathering, nagre-repent na rin sila sa kanilang mga sala, kulang na lang sa inyo, bautismo. Kailangan nyo ng water baptism, lubog sa tubig, in the name of Jesus Christ. Paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos. Hanggat hindi ka nababautismo ng lubog sa tubig, walang mabuting budhi, nananatili yung lumang budhi. Di ba? Na hindi mo kinukommit sa Diyos ang iyong dating pagkatao. Kaya, you must, baptize, di ba? Be baptized in the name of Jesus Christ, lubog sa tubig, sa pangalan ni Jesucristo, sa pagpapatawad ng iyong mga kasalanan. Yun ang first step. Diba? Para ikaw ay mapregnated ng salita. Amen? O ikaw ay magdalang salita. Unang hakbang yun, sabi sa Biblia, diba? Yun ang tinatawag na acceptance. Acts 2:38, repent and be baptized, each and every one of you, in the name of the Lord Jesus Christ. So, inihanda ka na for fellowship, nabautismon ka na, nahugasan ka na sa tubig. Amen? Na may salita. So, kailangan mo magpatuloy. Yun yung sinasabing gathering, setting together. Amen? One accord, one place, hanggang ma-receive mo ang one spirit, one mind. Amen? Then, pag yun, narating mo na yun, then every word ay ipang-tweet mo ng amen. Every word ay wag magre-reject. Diba? Wag ka magre-reject. Kundi every word ay sampalatayaan mo. Huwag kang magrason sa bawat salita sapagkat ang salita ay binhi. Diba? Every word ay life. Ito ay sowe. Kaya the words, sabi sa John 6:63, that I speak unto you, they are spirit and life. Kaya dapat every word na naririnig mo, binhi ng Diyos yan. Kailangang i-accept mo. I-open mo ang iyong loins, spiritual loins. Diba? Spiritual na sinapupunan. Yun ang ating heart. I-accept ang Word of God. At ang Word of God ay tutubo sa ating mga puso. Open your hearts. Diba? Wag natin hayaang maging matigas ang ating puso. Buksan natin ito upang panahanan tayo ng Espiritu ng Diyos. Kagaya na nangyari kay Esther. Esther purged her heart before God. Walk up with a meek and humble spirit. Kasi kung hindi ka meek at hindi ka humble sa Word of God, sa presence ng Diyos, hindi siya magdodwell sa'yo. Ang dove hindi dumadapo sa wolf. Ang dove hindi dumadapo sa hyena. Baka siya makagat. Ang dove dumadapo lang sa maamo. Kalabaw, tupa, baka, na hindi siya maaano. Diba? Yung ka-espiritu niya. Kaya ang espiritu ng Diyos ay mananan din sa may maamong espiritu, humble spirit. The church that's going to be the bride of Christ. Now remember, Esther refused the worldly adornment. She took the spirit in her heart to go before the king. Amen? Kaya tinaglay niya sa kanyang puso ang espiritu ng Diyos. Amen, sa pagharap niya sa hari. And the woman today, the church that thinks she is going to get in because she's got more numbers. She's the best dressed crowd. She's got the biggest organization. Kasi po, di ba, yan po ang tinatawag na hinahanap ng isang karnal na tao. Ang church nyo ba marami? Yan ang mga unang tanong. Libo ba? Ayan, mga tanong. Ang church nyo ba malamig? Mayayaman ba ang mga members? Mababango ba? Sabi ng isang dumalo sa atin,
Di ba? Ang babaho daw ng member dito.